Noong 2006, si Jamal Malik, isang Muslim na Indian na 18 taong gulang mula sa slum ng Juhu sa Mumbai, ay kalahok sa programang Kaun Banega Crorepati. Bago niya masagot ang huling tanong na nagkakahalaga ng 20 milyong rupees, siya ay dinakip at pinahirapan ng pulis na si Srinivas na pinaghihinalaan siyang nandaraya. Pinaghihinalaan ng inspektor na may microchip sa ilalim ng balat si Jamal at binigyan pa siya ng kuryente para mapaamin. Sabi ng inspektor, ang mga profesional na may pinag-aralan ay hindi man lang umaabot sa 16,000 rupees sa palabas. Ngunit si Jamal na tagagawa lamang ng tsaa sa isang call center ay umabot na sa 10 milyong rupees. Sa pamamagitan ng mga flashback, ikinuwento ni Jamal ang mga karanasan niya sa buhay na nagbigay sa kanya ng sagot sa bawat tanong. Nakatira si Jamal sa slum ng Dharavi kasama ang kanyang kapatid na si Salim at ang kanilang ina. Sa edad na 5 taon, nakuha ni Jamal ang autograph ng Bollywood star na si Amitabh Bachchan matapos siyang tumalon sa isang imbornal. Ibinenta naman ni Salim ang autograph kalaunan. Kaya niya alam na si Amitabh ang bida sa pelikulang Zanjeer noong 1733. Gumamit siya ng audience poll para malaman ang nakasulat sa ilalim ng pambansang sagisag ng 3 leon. Napatay ang kanilang ina sa gitna ng kaguluhan sa Bombay. Habang tumatakas mula sa kaguluhan, saglit nilang nakita ang isang batang nakabihis bilang si Rama, may hawak na pana at palaso sa kanang kamay. Matapos makatakas sa kaguluhan at makasilong mula sa ulan, nakilala ng magkapatid si Latika, isang batang babae mula rin sa kanilang slum. Ayaw sana siyang isama ni Salim, pero iminungkahi ni Jamal na siya na lang ang maging ikatlong musketeer, sanggunian sa nobela ni Alexandre Dumas na The Three Musketeers, na tinalakay nila sa paaralan. Tinawag ng magkapatid ang kanilang mga sarili na Athos at Porthos, ngunit hindi nila alam ang pangalan ng ikatlong musketeer dahil hindi iyon tinuro sa kanila sa klase. Ang susunod na tanong ay kung sino ang Makata na sumulat ng tulang Darshan do Ghanshyam. Natagpuan ng isang gangster na si Maman ang 3 bata, si Jamal, Salim at Latika, at sinanay silang maging pulubi. Natutunan ng magkapatid na nilalagyan ni Mama ng kapansanan ang mga bata, partikular na ang pagbubulag sa kanila upang mas maging epektibo silang pulubi. Ang mga bulag na bata ay tinuturuan ng kantang Darshan do Ghanshyam upang makakuha ng simpatya mula sa mga tao. Matapos matuklasan ito, tumakas sina Jamal, Salim at Latika. Sa pagtakas, matagumpay na nakasakay sina Jamal at Salim sa isang umuusad na tren, ngunit hindi nakasabay si Latika. Hinawakan ni Salim ang kamay ni Latika, pero sinadyang binitiwan ito at muling nabawi ni Maman si Latika. Sa sumunod na mga taon, namuhay sina Jamal at Salim sa ibabaw ng mga tren, kumikita sa pagbebenta ng kalakal, pagnanakaw, paghuhugas ng pinggan, at panloloko sa mga turista sa Taj Mahal sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang tour guide. Kinukumbinsi nila ang mga turista na makita ang pinakamalaking bigat sa buong mundo habang ninanakaw ang mga gamit o sasakyan ng mga ito. Binabayaran sila ng mga turista gamit ang dolyar ng US. Palihim din silang nanonood ng mga dula ni Dante na isinasabuhay ng mga lokal na grupo sa mga open-air theater. Ang sunod na tanong ay, sino ang estadistang nasa US $100 bill? Sa paghahangad ni Jamal na muling makita si Latika, bumalik sila sa Mumbai at natuklasang ginagawa ng prostituta ni Maman si Latika. Sa Juhu Beach, nakilala ni Jamal si Arvind, isang pulubi ring bata, at binigyan niya ito ng $100 bill bilang regalo. Sinabi ni Arvind sa kanya na si Benjamin Franklin ang nasa likod ng perang iyon. Ibinigay din ni Arvind ang impormasyon kung nasaan si Latika. Nailigtas nila ito, pinatay ni Salim si Maman gamit ang baril. Nang maglaon, sumali si Salim sa grupo ni Javed, isang karibal na kriminal. Sa kanilang kwarto,
pinapaalis ni Salim si Jamal at pilit na iniiwan siya kay Latika na maaaring mauwi sa pang-aabuso. Nang tumanggi si Jamal, tinutukan siya ni Salim ng baril. Napilit si Jamal na umalis matapos pakiusapan ni Latika. Ang susunod na tanong ay, sino ang inventor ng revolver? Makalipas ang ilang taon, si Jamal ay nagtatrabaho na bilang isang tsaywala sa isang call center. Dito, natutunan niya ang maraming bagay tungkol sa kulturang pop ng Britanya. Sa pamamagitan ng software ng call center, hinanap niya at nahanap ang numero ni Salim na ngayon ay isang mataas na opisyal sa sindikato ni Javed. Ang sunod na tanong ay, ang Cambridge Circus ay nasaang lungsod sa UK? Kinompronta ni Jamal si Salim na nakiusap ng kapatawaran. Sinundan ni Jamal si Salim upang malaman kung saan nakatira si Javed. Palihim siyang pumasok sa bahay nito at muling nakita si Latika na ngayon ay kinakasama ni Javed. Tagahanga si Latika ng palabas na Kaun Banega, Crorepati, samantalang si Javed naman ay mahilig sa cricket. Ipinahayag ni Jamal ang pagmamahal niya kay Latika, ngunit sinabi nito sa kanya na kalimutan na siya. Sa kabila ng pagtanggi, ipinangako ni Jamal na maghihintay siya araw-araw ng alas 5 ng hapon sa Victoria Terminus. Sa pagsubok ni Latika na salubungin si Jamal doon, nahuli siya ng mga tauhan ni Javed na pinamumunuan ni Salim. Sinaktan nila si Latika at nilagyan ng peklat ang kanyang mukha habang inaalis siya mula sa lugar. Nawala ng komunikasyon si Jamal kay Latika, kaya sa kanyang huling pag-asa na muling makita siya, sumali siya bilang kalahok sa Kaun Banega Crorepati dahil alam niyang pinapanood ito ni Latika. Magaling na naglaro si Jamal at naging tanyag sa buong India na ikinainis ng host ng palabas na si Prem Kumar. Tinangka ni Kumar na linlangin si Jamal sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling sagot sa pangalawa sa huling tanong. Sino ang naka-score ng pinakamaraming first-class centuries sa kasaysayan? Gumamit si Jamal ng 50-50 lifeline kung saan ang sagot na ibinigay ni Prem ay hindi natanggal. Hulaan ni Jamal ang tamang sagot at nakuha ito, kaya't lalo siyang pinaghinalaang nandaraya. Pagkatapos ng episode kung saan isang tanong na lang ang natitira, inaresto si Jamal. Matapos siyang bugbugin, pinakinggan ng investigador ang kanyang paliwanag kung paano niya nalaman ang bawat sagot. Pinaniwalaan siya ng opisyal at pinayagang bumalik sa palabas. Napanood ni Latika sa balita na inaresto si Jamal. Dahil sa matinding pagsisisi, ibinigay ni Salim kay Latika ang kanyang cellphone at susi ng kotse, sabay pakiusap na patawarin siya. Pagkaalis ni Latika, pinuno ni Salim ng pera ang isang batya at umupo rito habang hinihintay ang galit ni Javed sa oras na malaman ang nangyari. Sa huling tanong, tinanong si Jamal kung ano ang pangalan ng ikatlong musketeer. Umamin si Jamal na hindi niya alam ang sagot, kaya ginamit niya ang phone a friend lifeline para tawagan si Salim dahil iyon lamang ang numerong alam niya. Si Latika ang sumagot at sinabi kay Jamal na ligtas na siya, ngunit hindi rin niya alam ang sagot. Narinig ni Javed si Latika sa palabas at napagtanto na pinagtaksilan siya ni Salim. Dumating si Javed at ang kanyang mga tauhan upang patayin si Salim, pero nabaril muna ni Salim si Javed bago siya napatay. Ligtas na si Latika at sa kagalakan ni Jamal, hinulaan na lang niya ang sagot, Aramis. Tama ang kanyang sagot at napanalunan niya ang grand prize. Sa huli, nagtagpo muli sina Jamal at Latika sa istasyon ng tren at naghalikan.